Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China nagbintang sa Pilipinas dahil sa takot magtayo ng base militar ang Pilipinas sa Sabine Shoal, pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Ang pangamba ng China na ang Pilipinas ay nagtatayo ng forward deployment bases sa Escoda o Sabine Shoal ay walang batayan. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela noong Biyernes. Ito ay bilang tugon sa ulat ng Global Times, isang media outlet na kontrolado ng China, na nagsasaad na ang Pilipinas ay nakatakdang magtayo ng isang forward deployment bases sa Shoal. Ang kanilang walang batayan na pangamba hinggil sa potensyal ng Pilipinas na magtatag ng isang forward deployment bases sa Escoda Shoal, ay walang katotohanan upang bigyang katwiran ng isang tugon. Ang pag-uugali na ito ay nagpapakita ng pag-iisip at mga aksyon ng PRC, sabi ni Tariela sa isang pahayag. Ang kanilang mga hinala tungkol sa Pilipinas na nagsasagawa ng mga naturang aksyon ay nagmumula sa kanilang sariling pattern ng labag sa batas na pag-okupa sa mga maritime na lugar sa South China Sea, na sinusundan ng illegal na reclamation at provocative militarization sa mga isla. Dagdag ni Tariela, dito natin makikita kung paano gumawa ng propaganda ang China laban sa Pilipinas upang siraan tayo sa international community. Makikita din natin na ang takot nila sa pagtatayo ng Pilipinas ng bagong base militar sa West Philippine Sea. Ang mga bintang at propaganda na ito ng China ay sila mismo ang gumagawa dahil sila lang naman ang gumagawa ng reclamation at militarization sa West Philippine Sea. Ang presensya ng China sa area ay batay sa paggigiit nito ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea. Kahit na ang naturang claim ay epektibong napawalang bisa ng arbitral award na inilabas noong 2016, posibleng bumalik pa ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa Sabine Shoal ayon kay West Philippine Sea Monitor at US Maritime Security expert Ray Powell. Aniya, umalis ang naturang Chinese vessel sa shoal bilang parte ng normal rotation nito. Matatandaan na noong nakalipas na linggo ng lisanin ng monster ship ang Sabine Shoal kung saan nagbabantay ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua. Ayon pa kay Powell, base sa kanyang obserbasyon sa monster ship, nasa 45 araw ang standard time ng pananatili ng dambuhalang barko ng China bago ang kanilang rotation. Dinploy ang monster ship sa shoal noong 3 ng Hulyo at umalis noong 10 ng Agosto ayon sa PCG, na nanatili ng kabuuang 38 araw. Saad ni Powell, posibleng nakabalik na sa Hainan Island ang naturang monster ship. Ipinadala namang kapalit nito ang mas maliit na CCG vessel na may bow number na 5303. Kapwa naniniwala ang Pilipinas at Singapore sa pangangailangan na plantsahin ang long-standing dispute sa South China Sea sa pamamagitan ng mapayapang negosasyon. Tinalakay ang posisyon ng dalawang bansa sa usapin ng West Philippine Sea sa isinagawang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean President Tharman Shanmugaratnam sa Palasyo ng Malacanang. Sa isang joint statement na inihayag sa President's Hall ng Malacanang matapos ang kanyang bilateral meeting kay Shanmugaratnam, sinabi ni Pangulong Marcos na ang diplomatic approach ay makapagpapababa sa tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Shanmugaratnam na consistent ang Singapore na panindigan ang karapatan ng lahat ng estado sa freedom of navigation at overflight. Nanawagan din ito ng pagtalima sa international law para pag-aanin ang tensyon sa West Philippine Sea. We also discussed regional issues of mutual interest. As geographical neighbors in Southeast Asia, the South China Sea, West Philippine Sea holds great importance to both our countries. So we look forward to the opportunity to reaffirm our commitment to maintain and to promote peace, security, and stability in the region, as well as our strong support for the peaceful resolution of any such disputes. Furthermore, as fellow founding member states of ASEAN, the Philippines and Singapore have discussed and shared our concerns on developments in Myanmar, which had undoubtedly affected both Singaporeans and Filipinos alike. We have continued to speak on this in all the ASEAN fora, and we have all come to the consensus that a peaceful solution, as prescribed under ASEAN's 5-point consensus, is more urgent now than ever before. Halos na triple ng China ang bilang ng mga barkong pandigma nito sa West Philippine Sea, kung saan 9 na barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan sa lugar mula sa 3 lamang nitong mga nakaraang araw.
Ayon sa Philippine Navy, umakyat na sa 9 ang bilang ng mga barkong pandigma ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea mula ika-6 ng Agosto hanggang 12. Ang bilang na ito ay triple sa 3 barko ng PLA Navy na namonitor sa naunang linggo ng ika-30 ng Hulyo hanggang ika-5 ng Agosto, kung saan isa ang namataan sa Baho de Masinloc at 2 sa Panata Island. Sa datos ng Philippine Navy, isang barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan sa Ayungin Shoal, 2 sa Pag-asa Islands, 1 sa Likas Island, 1 sa Patag Island, 3 sa Sabines Shoal, at 1 sa Iroquois Reef. Noong nakalipas na linggo, iniulat ng Philippine Navy na nasa 122 barko ng China ang naispatan sa loob ng West Philippine Sea mula ika-30 ng Hulyo hanggang ika-5 ng Agosto. Ito ay nagpapakita ng malaking pagbaba kumpara sa 400 dayuhang mga barko na namonitor sa West Philippine Sea noong nakalipas na taon, kung saan 85% dito ay mula sa China. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Colonel Padilla na nananatiling committed ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pag-iit ng ating soberanya at pagdepensa sa ating maritime zone sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga maritime cooperative activities kasama ang like-minded countries. Makalipas ang mahigit 1 buwan, umalis ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa paligid ng Escoda o Sabines Shoal sa West Philippine Sea, ngunit pinalitan ito ng mas maliit na barko, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, na umalis ang CCG vessel na may hull number 5901 sa paligid ng shoal noong ika-10 ng Agosto. Ang napakalaking patrol cutter ng CCG, na siyang pinakamalaking Coast Guard vessel sa mundo, ay na-deploy sa Escoda Shoal noong ika-3 ng Hulyo. Gayunpaman, sinabi ni Tariela na pinalitan ito ng 135-meter CCG vessel na may hull number 5903, sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng isang opisyal ng Navy na sapat na ang mga kakayahan ng Departamento ng Depensa ng bansa at ang mga ari-arian nitong militar sa harap ng posibleng sigalot. Sinabi ito ng tagapagsalita ng Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad sa isang press briefing noong Martes, nang tanungin kung ang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force ay makakayanan ng anumang sasakyang panghimpapawid o maaaring gamitin sa panahon ng digmaan. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng umano'y mapanganib at mapanuksong aksyon ng China Air Force laban sa isa sa mga eroplanong militar ng Pilipinas na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal noong ika-10 ng Agosto. With what is happening right now, not only in the maritime domain but also in the airspace, with what we have, we are good with them. Given the current capability of your Air Force, your Navy, and your Philippine Army, we are good with what we have. Given more, we can perform even better. In addressing situations like this, it is not matching aircraft for aircraft or ship for ship. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate in spite of all these challenges. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.